Magandang araw po. Narito na naman ang inyong lingkod na si Maestro Honorio upang bigyan kayo ng dagdag kaalaman hinggil sa natatago ninyong kapalaran at kung paano magtatagumpay at magiging maligaya sa buhay matapos ninyong matuklasan ang inyong kapalaran. Sa pagkakataong ito, hayaan niyong ipagkaloob ko sa inyo ang isa sa mga apprentice student ni Maestro Honorio sa Mystic Science at Life Coaching. Si Arya Bata sa kanyang Sana All, Karunungan Pamor at mga pampaswerte tips. Sa pagkakataong ito, ipagkakaloob sa inyo ni Arya Bata ang sikreto kung paanong mananatili for lifetime o panghabang buhay ang isang masayang relasyon sa mga magsyota, mag-girlfriend, mag-boyfriend, at sa mga mag-asawa. Pakinggan natin si Arya Bata. Ako si Arya Bata at ito ang What Makes Love Last a Lifetime. Paano nga ba mapananatiling for a lifetime na ang isang relasyon ng mag-asawa at magkasintahan? Sa panahon ngayon, usong-uso ang mga naghihiwalay na mag-asawa. Kaya, hindi nakapagtatakang mabilis ding dumadami ang bilang ng mga single mom at single dad. Pero, pwede namang mapanatiling buo ang pamilya at ang pag-iibigan ay maging panghabang buhay na. Kung paano, ganito yon. Mali kasi ang paniniwala na kapag nagmamahalan ay sapat na upang ang mag-asawa ay hindi na magkahiwalay. Maraming beses nang napatunayang hindi lang pag-ibig ang tunay na susi upang mapanatili ang isang maligaya at panghabang buhay na relasyon. Narito ang 5 steps to make love last a lifetime mula sa mga expert sa pag-ibig at family therapist. Number 1. Find a shared dream for your life together. It's easy to get caught up in the small stuff of a life together. Kung nabayaran mo na ang electric bill, na ipaghanda mo na ng masarap na hapunan si Mister at naayos mo na rin ang kanyang pampaligo, akala mo ba ay hindi na siya maghahanap pa ng ibang babae? Hindi rin. Maaaring magloko at mangaliwa pa rin siya. Sabi ni Jane Greer, isang PhD at kinikilala bilang magaling na marriage at family therapist, the best partners never lose sight of the fact that they're working together to achieve the same big dreams. Successful couples quickly develop a mindfulness of us, of being coupled. They have a shared vision, saying things like, we want to plan to buy a house. We want to take a vacation to such and such a place. Ganun pala yun. Kailangang magkasama kayong mag-asawa o magkasintahan na nangangarap sa isang malaking layunin. Tulad nga ng salitang planuhin nating makabili tayo ng dream house natin, o kaya ng sasakyan, o kaya'y planuhin nating makapagbakasyon tayo sa ibang bansa. Kapag ganun daw ang mag-asawa, magkasama silang nagpaplano sa ikagaganda ng kanilang pamilya. Malabong magkahiwalay ang mag-asawang ito. Hindi lang yun.
ang pinapagawa ng mga eksperto sa larangan ng pag-ibig at pagpapamilya. Bagkus, sinasabi ding, bukod sa dream sharing, dapat ding ang mag-asawa ay laging nagkwekwentuhan hinggil sa kanilang love story of how they met. It's like telling a fairy tale. As you write and rewrite your love story, you continually remind yourselves and each other that you're a team with shared values and goals. When you share a dream, you're a heck of a lot more likely to make that dream come true. Ibig sabihin, hindi sapat ang dream sharing lang o nagpaplano kayo sa kinabukasan para sa inyong malaking pangarap na nais makamit. Ang higit pa lang mas mahalaga, lagi niyong pagkwentuhan ang inyong love story. Kasabay nito, sinusulat niyo rin ang inyong mga pangarap at plano sa isang notebook o kaya sa inyong cellphone o gadget. Kasabay na isulat niyo na rin ang inyong love story. Ang saya-saya lang ng ganun. Kung saan kayo unang nagkakilala, kung paano kayo naging magkaibigan, at kung paano ng bandang huli ay nauwi sa altar ang inyong pagmamahalan. Sa pag-alala o pagbabalik nakaraan sa inyong relasyon, kung ikaw ay isang babae, alalahanin mong lagi na sa kabila ng katotohanang gagagagaga ka, minahal ka ng mister mo o ng boyfriend mo. Habang kung ikaw naman ay isang lalaki, alalahanin mong kahit na ikaw ay walang kakwenta-kwentang lalaki, minahal ka ng misis o girlfriend mo. Sa ganong pagpapakumbaba, sinasabing higit na tatagal at mas magiging maligaya ang inyong relasyon. Step number 2. Learn how to fight right. I once threw an apple at his head. I had a terrible habit of threatening divorce at the slightest provocation. But eventually, I figured that this was pretty moronic. Ang sabi ng isang misis ng tahanan na nagsisisi sa mga kagagahan niyang nagawa sa kanyang mister sa mga panahong sila ay di nagkakaunawaan. Fighting is the big problem every couple has to deal with. Sabi ni Daniel B. Weil, PhD, isang psychologist at couples therapist sa Oakland. That's because fights will always come up, so every couple needs to learn how to fight without tearing each other apart. Ibig sabihin, di baling mag-away talaga namang ganun ang mag-asawa o magkasintahan. Pero, wag namang magkasakitan. Lalo na yung nagsasakitan kayo physically. Fighting right doesn't just mean not throwing produce. It means staying focused on the issue at hand and respecting each other's perspective. Ang dagdag na paliwanag pa ni Dr. Daniel Weil. Ibig sabihin, awayin mo ang iyong asawa, hindi sa personal na dahilan, bagkus mag-focus ka sa issue na inyong pinagdedebatihan o pinagtatalunan. Ika nga, walang personalan. Iyon lang issue o pinakadahilan ng inyong di pagkakaunawaan ang inyong pag-usapan. Sabi ni Dr. Daniel Weil, it cracks us up, in part because it must look insane to others. Even if you fight a lot, when you can find a way to turn fights toward the positive, with a smile, a quick apology, an expression of appreciation for the other person, the storm blows away fast, and that's what matters.
Sa gitna ng pag-aaway, hindi masamang magpatawa ka. Ngitian mo ang iyong asawa o dili kaya'y humingi ka agad ng pasensya sa kanya upang sa ganun ay hindi na mauwi pa ang inyong pinagtatalunan sa physical at emotional na sakitan. After all, pagkatapos nyo namang magtalo o mag-debate, hindi mo ba napansin wala namang nananalo? Pareho kayong talo at ang masama pa nito, nagkasamaan lang kayo ng loob. Sa ganong paraan, may isang marunong magpasensya at magpakumbaba. Dahil siya ang higit na mature at mas matalino. Higit na mas magiging maligaya at magiging panghabang buhay ang inyong relasyon. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po kayong manood ng YouTube channel ni Maestro Honorioong upang makita nyo sa kanyang playlist ang kanyang mga YouTube video. Maaari nyo po itong pindutin isa-isa. At ang isa sa mga halimbawa ng playlist ni Maestro Honorioong na marami kayong matututunan ay ang Swerteng Punsoy Tips, Prediction 2023, at sa susunod na mga buwan ay magpe-prediction 2024 na tayo para sa mga swerteng animal sign, monthly horoscope, swerteng guhit at hugis ng paa, swerteng Chinese elemental astrology, swerteng panaginip, swerteng hugis ng muka, swerteng punsoy tips, karunungang lihim, swerteng sulat kamay at handwriting analysis. At yung pinakamaganda nating playlist ay yung swerteng zodiac sign or swerteng horoscope, kung saan inisa-isa natin ang pangkalahatang kapalaran ng bawat zodiac sign mula Aries hanggang Pisces at nang matuklasan ninyo ang natatago ninyong kapalaran. Mayroon din tayo diyang palmistry, numerology, at syempre ang mga kahulugan ng inyong panaginip. May bago tayong playlist, ang swerteng pag-aanalisa ng kapalaran upang malaman ninyo ang kasagutan sa mga bumabagabag sa inyong isipan kung paano susolusyonan ang mga problema sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng kapalaran. At ang isa pa nating bago yung sana all, karunungan pamor, at mga pampaswerteng tips ni Aryabhata. Kaya halina at puntahan po ninyo ang YouTube channel ni Maestro Honorioong at panoorin nyo ang kanyang playlist upang mas madali ninyong matahak ang isang matagumpay at maligayang pamumuhay. Step number 3. Find a balance between time for kids and time for you. My husband and I spent a lot of time together, but it's almost all family time. Ang sabi ni Katie, ina ng dalawa. We realized a few months ago that we hadn't had a conversation that didn't involve the kids. So, we committed to a weekly date. We were so happy just to go to the movies and hold hands. Something we hadn't done in ages. It felt like we were dating again. Tama, hindi naman uubra na lagi na lang kasama ang mga bata sa inyong pag-uusap, pagsisimba o pamamasyal. Sa halip, ang pinakamaganda pala sa lahat, may lakad kayo na kasama ang mga bata. Pero, dapat din namang may lakad kayo na kayong dalawa lang. Mas mainam kung mas marami kayong lakad na kayong dalawa lang, kaysa sa lakad na kasama ang mga bata. Sa ganong paraan, lalo nyong pinagpapala at pinagbubuti ang inyong relasyon. At ang mas maganda dito, mas higit kayong magiging sweet sa isa't isa. Sa ganong paraan, mananatiling may lambing ang inyong pag-ibig at ang inyong relasyon ay magiging panghabang buhay na. Step
Number 4. Build a best friendship. Happy couples are each other's haven, sabi ni Wiles. They can count on the other person to listen and try to meet their needs. Ibig sabihin, para maging maligaya ang inyong relasyon, kailangang nakikinig ka sa mga sinasabi ng asawa mo. Kahit na wala ka namang ka-interes sa mga pinagsasasabi niya. Ika nga, hindi lang ibang tao ang dapat mong bulahin. Bulahin mo rin ang iyong asawa. Sa pamamagitan nga ng pakikinig sa mga sinasabi niya, ika nga, hindi lang ibang tao ang dapat mong bulahin. Bulahin mo rin ang iyong asawa. Sa pamamagitan nga ng pakikinig sa mga sinasabi niya na kunwari ay interesado ka. Kahit hindi. Talagang ganun. Gusto mo kasing maging for life ang inyong relasyon. At manatiling buo ang inyong pamilya habang buhay. Dagdag pa ni Weil, when you're true friends, you acknowledge and respect what the other person is. You don't try to control or change them. This creates a sense of safety and security when you're together. You know you're valued for who you are, and you see the value in your partner. Ang masama pa nito, minsan, yung misis hindi pinapahalagahan yung ginagawa ng kanyang mister. Kasi nga, iba ang interes at gusto ni misis. Kung minsan naman, yung libangan ni misis ay hindi sinisuportahan ni mister. Kasi nga, wala naman siyang interes sa libangang yun ng kanyang asawa. Pero hindi gano'n ang masayang relasyon. Sa halip, ang dapat mong gawin kahit wala kang interes sa libangan at mga pinagkakaabalahan ng iyong asawa. Kailangang obligahin mo rin ang iyong sarili na magka-interes din doon. Kunwari, inuurat o inuusisa mo siya sa mga libangan o pinagkaka-interesan niyang bagay upang sa ganun, madama naman ng iyong asawa ang pagiging importante niya sa iyo at ma-appreciate ng asawa mo na mahalaga pala siya sa iyo. Dagdag pa ni Weil, you have a shared history and inside jokes. Your guy knows what you'll find funny. You forward him links to articles you know he'll enjoy, and best of all, you two can make eye contact at a given moment and say volumes without opening your mouths. Tama, minsan namang mag-share ka ng joke sa asawa mo. Higit lalo kung alam mong madidepress o may problema siya o dili kaya'y alamin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At pagkatapos, ipakita o ipaalala mo o ipadama mo sa kanya yon. Sa ganong paraan, may isip ng asawa mo, mahal talaga ako nito. At ang isa pang napakahalagang kailangang, kung noong nagliligawan pa lang kayo ay madalas kayong magtitigan, ganun ulit ang gawin ninyo. Bago matulog o habang nag-uusap, titigan mo ulit siya, kagaya ng ginagawa mo nung magkasintahan pa lang kayo. Sa ganong paraan, hindi lang physically mararamdaman yung magkaibigan talaga kayo, kundi yung inner self nyo ang magsasabi sa pamamagitan nga ng pagtitig sa isa't isa na talaga namang sweet at close friends pa rin kayo hanggang ngayon. Sa ganong paraan, mapapanatili ang pag-ibig nyo sa isa't isa at ang inyong relasyon ay magiging panghabang buhay na. Step 5. Face down a major challenge together. You're sailing along through life, and suddenly, you hit a huge bump. A serious illness, unemployment, the loss of a home, a death in the family. How do you cope? The truth is,
You never know how strong your relationship is until it's tested. All too often, the stress of a crisis can pull a couple apart. But the good news is, when you do make it through in one piece, you might just find yourselves tighter than ever. Ibig sabihin, yung mga pagsubok na hindi pa dumarating ang tunay na makapagsasabi kung gaano talaga katatag ang inyong relasyon. Subalit, kahit na may mabigat na pagsubok na dumating, dapat pa rin kayong magpasalamat kay Lord dahil ang pagsubok na yon ang susukat kung gaano nyo katagal kamahal ang isa't isa. Alam mo kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa sa mga panahong may mabibigat na pagsubok na dumarating? Hindi kasi nila alam na sa sandaling nalagpasan at napaglabanan nila ang mabibigat na pagsubok na dumarating sa kanilang relasyon, isang sure step iyon upang pagtapos ng mga pagsubok, higit pang tumatag at lalo pang mas umunlad at mas maging maligaya ang inyong relasyon. Sa bandang huli, anuman ang mangyari sa inyong relasyon, laging tandaang, happy marriages begin when we marry the ones we love, and they blossom when we love the ones we marry. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio. At inaanyayahan ko po kayong panoorin ang ating YouTube channel at ang ating mga playlist upang matutunan nyo ang tamang pag-aanalisa ng kapalaran. At sa sandaling natutunan ninyo ang epektibong pag-aanalisa ng sarili nyong kapalaran, mas madali na kayong magtatagumpay at magiging maligaya sa buhay. Magkita-kita po tayong muli para sa susunod na YouTube video ni Arya Bata. Sana all, karunungang pamor at mga pampaswerte tips.